Tabernacle, Recording in Coron, progress. Palawan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Let's sing the song, He is here. Hallelujah. Dahil naniniwala tayo mga kapatid, tayo dito nagtipon ng hindi para sa kung anong bagay, kundi para, Amen, magpuri sa ating mahal na Panginoon at makinig, hallelujah, at kumain. Amen. Ang kanyang salita. Amen. He is here. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Minsan pa mga kapatid, dahil may He is here. He is here. Amen. God bless po, Pastor Jun. To have a guest minister far from Coron, Palawan, though ang Palawan is still South Luzon. But binisita tayo ng ating kapatid, no? Pastor John Mar Daganta. At salamat kay Lord sa lumalagong gawain din sa Palawan. At siguro yung iba, siya na rin ang magkikwento sa inyo. And let's pray for him and the ministry. We thank God na pinaunlakan tayo ng kapatid, no? Pastor John Mar, please. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po muna siguro tayo umupo, mga kapatid. Amen. Salamat po sa biyaya ng Diyos at naimbitahan po tayo ni Pastor Jun. Kasama ko po yung aking pamilya, kaso naiwan po sila doon sa condo. Dahil po, hindi rin po kami sanay sa biyahe. At it is a challenge. Mahiluhin po kami. At salamat po sa biyaya ng Panginoon kasi bagamat po medyo bata tayo ay binibigyan tayo ng pagkakataon, praise God, ng ating mga kapatid na makapagbahagi sa salita ng Diyos. Amen. At pwede ba tayong tumayo mga kapatid?
Basahin lang natin ang mga talata. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Sabi po dito, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth." Tayo manalangin muli sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat katulad ng inawit namin, you are here. Dahil kahit gaano kaganda ang gawain, kahit gaano kadami ang tao, kung ikay wala rito, ito'y walang kabuluhan. But Lord, salamat Panginoon ay pinangako mo, whether 2 or 3 gathered in your name, Panginoon, ay nandun ka sa aming kalagitnaan. At kung nasaan man ang sariwang karne, ay nandoon nagkakatipo ng mga agila, Panginoon. At Lord, we praise you for that. At Lord, salamat po na patuloy ikaw ang gumagabay sa munting gawain na ito. At patuloy itago mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw ang mataas at matanyag at makita ng mga kapatid, Lord. At Lord, maging daluyan lamang ng pagpapala ang mensahe mo, Panginoon. At Lord God, dalangin ko rin po na huwag niyo pong ipahintulot na may lumabas sa aking bibig na hindi namula sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, lahat po ng ito ay aming dinadalangin at sinusuko sa iyo, Panginoon. Ito pa aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Makaupo tayo mga kapatid. Amen. At sabi nga ng mensahe, don't take what I say, just take what I mean. Hindi po ako ganun wala akong background pagdating sa, saan ba to? Sa Bible school o kung ano. Sometimes hindi ko may present ng maayos, but sabi nga ng mensahe, just take what I mean. At kung mayroon man po akong masabi o may turo na taliwas, praise God, at hindi makapagpapalago sa atin, just judge it as my ignorance. Gusto ko lang pong ibahagi ito mga kapatid, at wala pong pinakamainam na pwede tayong ibahagi kundi yung ating experience sa Panginoon. Kasi mahirap magbenta ng isang produkto na hindi mo ginagamit. Diba? Kaya mahirap po mag-share ng mensahe na hindi natin na-experience. Diba? Lahat po yun ay teorya lang. Kumbaga, humihingi ka ng payo sa isang may asawa ka, pinapayuhan ka ng isang taong wala namang asawa. Ba, ang hirap. Although minsan ay maganda yung sinasabi, pero it is not in reality. Kasi hindi niya naman na-experience eh. Kaya po, gusto ko lang talakayan ito, sabi nga dito, liberty by the present truth and the effect of the open book. So yung binasa po natin ay galing sa 2 Peter. Sabi niya nga dyan, kailangan tayong maitatag sa katotohanan sa ating panahon. Diba? Kaya nga po, kung sasabihin ko sa inyo, ako ay 18 years old, maniniwala ba kayo? Totoo yun eh. Diba? 11 years ago. 18 years old ako. Pero hindi napapanahon. Diba? Kaya mahalaga po na makita natin ang katotohanan sa bawat panahon. No? So, dapat makita natin ang mensahe sa ating panahon. Dahil sabi nga, and ye shall know the truth, sa John 8:32, and the truth shall make you free. No? So, yung katotohanan, which is yung salita ng Panginoon, ano yung katotohanan? Yung present truth. Kasi sa bawat panahon ay may katotohanan. Diba? Totoo na si Noah ay tinawag ng Diyos at bumaha. Pag tinanggap mo yun, totoo yun. Pero mapapalaya ka ba nun? Hindi. Kasi hindi yun yung present truth sa panahon natin. Diba? Kaya makita natin yung katotohanan na matatanggap natin, ito ang magpapalaya sa atin. Praise God. Kaya nga pag kay pinalaya, nandyan yung nag-overwhelm ang iyong kaligayahan. Pero wag nating kalimutan na lumabas tayo. Kasi may mga taong nagsasabi, malaya na ako, pero nandun pa rin sa kulungan, hindi lumalabas. Diba? Kaya nga pag lumabas ka, praise God, ipakita mo yung kung paano mamuhay ang isang taong malaya na pinalaya ng Diyos. Diba? Kasi minsan makita natin mga kapatid, sasabihin natin malaya na tayo, hindi nga matanggap ng mga tao. Diba? Praise God. Pero kailangan makita sa buhay natin yun. Praise God, kung paano tayo mamuhay. At sabi din nga sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father but by me. So nakita natin si Kristo din, siya yung katotohanan, siya yung present truth.
No? So tingnan natin yung sinasabi ng quotation sa spiritual food in due season. Sabi niya po dito, we find out that when a man comes sent from God, ordained of God with the truth that saith the Lord, the message and the messenger are one. So tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pwedeng tawagin ng Diyos, praise God. Kaya sa panahon natin, yung tinalakay ko nga doon sa church, sabi nga, evening lights. From evening light, naging evening lights. Dahil may isang dakilang liwanag na tatanggapin yung mga bride, at pagkatapos sila na may ay magiging evening lights. Diba? So hindi tayo po pwedeng maging mensahero ng Diyos. Pag sinabing mensahero, yan ay witness. Diba? Nagpapatuto sa Diyos nang hindi kaisa sa mensahe. Kasi yung mensahe mo at ikaw ay iisa. Sabi ko nga po dun sa mga kaibigan ko sa Coron, kung hindi welcome yung mensahe at si Brother Branham sa inyo, kasi minsan sasabihin, okay lang yan, Brad, wag mo na isama yung mensahe at si Brother Branham. Ikaw na lang, welcome ka dito. Hindi ako welcome. Diba? Kasi tayo yung mensahe. Diba? Hindi natin pwedeng itanggi yung mensahe. Kaya nga sabi nga ng mensahe, the bride is the message of the hour. That is our life. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay sa atin yon. Kaya nga pag tinawag ka ng Diyos, praise God, hallelujah, ang mensahe din at ikaw ay magiging isa. Kaya wala kang ibang ipapangaral, kundi yung karanasan mo sa Panginoon. Because He is sent to represent the saith the Lord, word by word, so He and His message is the same. Diba? Kaya nga sabi nga ng mensahero, it's better na mag-preach yung buhay mo kaysa nangangaral ka tapos yung buhay mo iba. Diba? Napakahirap po yun. Sabi nga ng mensahe yun ay magiging hipokrito lang tayo. No? So sabi niya pa dito, sa turn on the light, we are in our journey, are something like Israel was. Israel in their journey had to get new manna every day. No? So sa bawat panahon ay merong manna. For new manna fell, we are supposed not to live in the light of Luther. Live in the light of Wesley or live in the light of Pentecost. Kaya po sa amin dun sa Quran, lagi ko sinasabi, kasi marami po yan sa YouTube, di ba? Sa mga kung ano-ano, ang daming mga pinapakinggan natin minsan. Sabi ko nga, bago natin pakinggan, tignan muna natin ang mensahe. Kasi po, nung una ako makatanggap sa Panginoon, dyan yung kasagsagan yung, kumatanda nyo yung believe the sign. Yung pangalan pa lang, pang mensahe. Nung ako po yung nag-uumpisa sa mensahe, nakikita ko yun, mga ganun. Siyempre, believe the sign, talagang pang mensahe ang dating. Yun pala, pagka kinilik mo, lahat yun ay criticism sa mensahe. Diba? Criticism sa mensahe, criticism din doon sa mensahero. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, bago po ako makatanggap ng lubusan, sabi ko, Panginoon, hindi po pwedeng sila lang yung naka-experience. Kasi nag-i-stream lang po ako noon ayaw ko na sila lang ang maka-experience, ipa-experience mo sa akin. Kasi kung wala po akong experience sa Panginoon, mga kapatid, matagal na akong wala na sa mensahe. Baka isa ako sa mga umalis na sa mensahe. Kasi pag wala tayong experience, mga kapatid, maghahanap lang tayo ng magandang pakinggan. No? Lalo na yung mga nandoon sa Believe the Sign. Pag pinakinggan nyo yung mga kapatid, ay talagang may sense yung sinasabi nila. Pero na-experience mo Diba? May ginawa yung mensahe sa buhay mo. Praise God. Kaya nga nananatili ka. Kaya hindi tayo nakatingin kung sino yung nakatayo, kung sino yung ginagamit. Bakit? Kasi magtataka, alam niyo mga kapatid, alam natin sa sarili natin kung Diyos yung nangungusap o hindi. Diba? Kasi po ako sa Palawan, ang dami kong tanong noon. Nag-stream po ako kay Pastor Nestor. Nagugulat ako yung sinasabi niya, parang kwinento sa kanya yung buhay ko. Parang kwinento sa kanya yung mga iniisip ko. Di niya nga ako kilala Di ba? Praise God. Kaya nga sabi ko, alam ko Diyos yun nangungusap. Kasi ang dami kong tanong Kaya nga tanong ko lang, ano ba yung mensahe na to? Kaya po, researcher din ako. Madami akong research dati. Madami kaming mga libro na binabasa. And yet, nung malaman ko nga, kasi akala ko basta may talata ng Biblia, okay na yun. Diba? Biblia din naman yun Diba? Kaya yun pala hindi. Meron palang mensahe na binigay ang Diyos, na binindicate ng Diyos. Praise God, na dapat nating pakinggan. So sa bawat panahon, mga kapatid, kailangan makita natin yung tamang pagkain. Pag mali yung pagkain natin, sabi niya dito, what happened if they try to keep that manna over it contaminated? Ano daw? It would kill them
That's the reason we got so many spiritual dead. Ba, kaya pala yung mga tao, sabi nga, spiritual dead, bakit? Yung pagkain nila ay hindi napapanahon. Praise God. So-called Christians, they're eating a glare of another day. They're eating manna that's already contaminated. Ba? Kaya nga pag kumain ka ng panis, di ba, sumasakit yun tiyan natin. Ayaw natin ng ganun. Ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid, kahit binasa mo na yung isang pamphlet, basahin mo next year, may bago ka na namang makukuha. Di ba? Praise God. Bakit? Kasi ang mensahe ay parang nga sabi nga ay katulad yan ng damo na pag kinagat mo, sumisibol ulit. Praise God, no? Eh sabi niya dito, sabi niya pa, just like the husk upon the wheat, if it doesn't go into the wheat, it goes off the wheat. And when light is rejected, ano yung liwanag? Yung salita ng Diyos, yung present truth, yung mensahe sa panahon natin. Ano daw sabi niya? There isn't but one thing to do, turn into darkness. No? Kaya po pag tinanggihan natin yung salita ng Diyos na napapanahon sa ating panahon, praise God, wala nang liwanag sa atin. Diba? Kaya nga sa 7 church ages, merong dark ages, sinarado nila yung Biblia, di ba? Praise God. I mean, that's right, but what about today? What about the church on fire? We talked about yesterday. What about the church today? What about you as an individual today? Diba? Kaya nga ang tanong niya, tanungin natin yung sarili natin. For yesterday's won't do for today. It was all right yesterday. No? Praise God. Tingnan pa natin. Sabi niya pa dito, all these lights are all right. The church today is that light plus what it has received today. It's to finish the harvest. So yung purpose po ng pagdating ng huling liwanag sa panahon natin ay para magkaroon ng harvest time. So pag sinabi nating harvest time, dyan po nagmamature yung mga bunga. Ba, dyan yung panahon ng anihan. So sa madaling salita mga kapatid, hindi tayo magmamature kung walang mensahe. Ba? Walang maturity sa panahon natin kung walang mensahe na darating sa panahon natin. As we find out that tree itself, the wheat must mature with the light, raising itself up from the blade to grain. No? Tingnan pa natin. No, ngayon ito po kasi yung, kaya nga, maski yung mensahe mga kapatid, salamat sa Panginoon, pinahintulot ng Diyos yung live stream, yung mga FB Live, kahit pa paano po malayo kami, sa Palawan kami, ay nakakahabol kami doon sa, sabi nga ay pag-progress ng mensahe. No, nakakapanood kami at nakikita namin na hindi lang huminto doon sa justification, sa sanctification, sa baptism of Holy Ghost, hindi lang doon, kundi may ginagawa pa ang Diyos. Praise God. No? At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil po sa mga bagay na ito, wala tayong madadahilan sa Diyos. Ba? Kaya nga sabi ko nga po sa mga kabataan nung nandito sa Maynila, sa mga ganitong lugar, mas mapalad nga sila eh. Diba? Kasi kami noon, wala pang internet na mabilis doon. Yung service, kunwari, mag-service ngayon si Pastor John, sumunod na linggo pa bago namin ma-download yun. At salamat sa Panginoon, kasi nung nag-stream kami kila Pastor Nestor, yung mga sinasabi niyang tao, nire-research ko po yun. Kaya kilala ko si Pastor John, si Pastor Vernon, si Pastor Danny, yung mga nakasama niya. Praise God. No, kaya tinitignan ko rin si Pastor, yung huli na nga si Pastor Chadlam, hindi ko alam na kasama niya rin pala. Kasi magugulat ka yung kanilang tinuturo ay nagko-connect, di ba? Praise God. Dahil ang mensahe walang ibang ginagawa ang mensahe kundi palaguin yung ating pananampalataya. No, kaya sabi niya po dito, remember David now, he was honest, sincere, trying to do God a work and wasn't ordained to do it. They, the anointed ones, but Jesus said, they're teaching for doctrine the interpretation of Scripture of man. See, not the Word of God, not His vindicated Word, teaching a historical Christ. See, something that was. So, pwedeng kilala natin si Kristo, pero yung nakaraang Kristo. Kaya dapat nakikita natin, sabi ko nga doon sa mga kapatiran, dapat nakikita natin yung progress ng mensahe. Kasi baka hindi tayo updated. Diba? Praise God. At salamat sa biyaya ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos hindi maselan. Yung buhay mo mismo, kasi noon, mahilig ako sa mga comics o anime, diba? Alam ng mga kabataan yan. Hindi ako nagbabasa ng manga o ng comics. Ang ginagawa ko, yung kaibigan ko na nagbabasa ng, kunwari, ito comics, imumovie nila yon. Yung nagbabasa nito, kinakausap siya, pinapakwento ko.
may spoiler, di ba? Ayaw nung iba ng ganun, ako gusto ko ng ganun. Ngayon, pag pinanood ko na, nagugulat ako, sabi ko, ay, ito pala yung sinasabi niya, no? Di ba? Kaya simula nun, mga kapatid, nung mamit ko yung mensahe, nagkaroon ako ng interest. Bakit? Sinasabi ni Brother Branham yung mangyayari. Diba? May spoiler eh. Diba? Bago pa mangyari sinasabi niya, sabi ko nga pagka yung kaisipan ko kasi noon, imagine para kang nandoon sa palabas mo na alam mo yung mangyayari. Anong advantage nun, di ba? Parang ikaw yung bida doon eh. Di ba? Sa palabas mo na yon. Kaya nga doon na po yung interest ko na magbasa ng mensahe. Tamad po ako magbasa talaga. Pero yung ganong karakteristik ko, ginamit ng Diyos yun. No? Kaya po makita natin, kailangan makita natin yung present truth sa panahon natin. Praise God. No? Kaya sabi po dito sa Revelation 5:1-5, so alam natin ito, at nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. So dito sa Revelation chapter 5, yung saradong libro. Diba? At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak ng mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon na sa angkan ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. No? Pagdating naman sa Revelation 10:1, sabi niya dito, at nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit na nabibihisa ng isang alap-aap at ang baghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas. So galing sa sarado, nabuksan. No? Sa kanyang kamay at itinuntong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. Diba? Kaya pagdating din doon, sabi nga doon kay John ay huwag mo munang i-reveal yan. Selyuhan mo. Pero sabi niya, pagdating ng ikapitong, sabi niya, kundi, sa 10:7, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip kung magkagayoy ganap ng hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang sinaysay sa kanyang mga aliping mga propeta. At pagkatapos buksan niya ng Revelation 10:7, ang sabi niya, at ako'y naparoon sa anghel at nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito. Pag binasa natin ito mga kapatid, hindi sinabi ng Biblia na ipakuha mo. Kailangan ikaw mismo. Personal mismo sa iyo, makita mo dapat yung pagbubukas ng selyo. Hindi po pwede na si Pastor John lang ang makita. Okay na yun, nakita naman ni Pastor John. Hindi. Kailangan ikaw mismo, sabi niya, kunin mo. Kailangan mong kunin at ito'y kanin mo. Kainin mo rin. At papaitin ang iyong tiyan, datapat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Kaya makita natin, pagka next natin, bakit nangaral yung mga tao ng ibang Kristo? Dahil sarado yung aklat. Hanggat hindi mabuksan yung saradong selyo, hindi natin makita si Kristo in our present age. Para tayong nangangaral ng salita ng Diyos na nakapirig. Yung pangalawang picture, diba, sabi niya dyan, para kayong tinuturuan ng isang taong magbasa, baliktad yung libro. Papayag ba kayo, teacher nyo, magaling magturo, tapos ibaliktad yung libro, tinuturuan kayo magbasa? Diba? Hindi. Diba? Ano pa? Maraming tao kumakain, hindi muna binuksan kasi sabi nga ng Biblia, kailangan muna mabuksan yung aklat ng selyo eh. Hindi pa nga ba na bubuksan, kain ang kain? Diba? Papayag ba tayo ng ganun? Ayaw natin ng ganun, diba? So kailangan mabuksan mo muna. Diba? Yung iba kinain, pati yung balat eh. Ayaw mabuksan, takot kasi pagdating sa Revelation eh. Diba?
Malalim nga daw. Ano pa, bakit pa natin kailangan yun? Magmahala na lang tayo, di ba? Praise God. No? Kaya kailangan mabuksan yan kasi yung subtitle natin, the effect of the open book. At pag nabuksan sa atin personally, ang 7 seal book, may epekto ito. Hindi po pwedeng walang epekto ito sa buhay natin. Praise God. Kaya sabi niya dito, ba, kaya kung titignan natin, ano nangyari? Dahil sarado yung aklat, nagkanya-kanya ng landas yung mga churches. Bakit sarado eh? Kasi pag sarado, magbibigay ka ng opinion. Sa tingin ko, ganito yan. Eh, yung isa, hindi mo kasundo. Sa tingin ko, ganito yan. Diba? Kaya nag-end up sila nang sabi, okay lang yan. Lahat naman tayo papunta ng langit. Iba-iba nga lang yung ating daan, pero lahat tayo papunta ng langit. Diba? Anong kinaugatan yan? Dahil sa saradong libro. Pero pag nabuksan yan, magkakaroon ng pagkakaisa. Bakit? Magpapailalim ang mga bride sa ilalim ng salita ng Diyos. Headship of the word, di ba? Kaya nga sabi nga, kaya galing sa isang, di ba, the house Jesus built, galing sa isang iglesia. Pag binasa natin yung Biblia, mga kapatid, isa lang yung church na itinatag ni Kristo. Iba-iba lang yung tawag, di ba? Church of the Firstborn, Church of God, Churches of Christ. Ba? Kaya nga nung binabasa ko ito, sabi nga, minsan kasi tanong, bakit ganyan kasi minsan, iba-iba yung pangalan nyo? Kasi biblical kami. Diba? Sa Biblia, mga kapatid, pag binasa mo, iba-iba yung tawag. Diba? Pero pare-pareho ng doktrina yun. Diba? Kaya mamaya makita rin natin anong patunay. Kasi sabi nila, hindi naman yun yung biblical na pangalan eh. Katulad sa amin, Evening Light Tabernacle, makikita ba yun sa Biblia? Diba? Yung salita mismo, hindi. Diba? Pero yung konsepto, makikita natin. Diba? Kaya galing sa isa, dahil hindi nabuksan yung libro, dumami sila. Diba? Kaya pumasok po yung, makita natin, pumasok yung 7 church ages. Diba? Pero nangako ang Diyos. Kung ano sila sa Book of Acts, babalik tayo doon. Praise God. At tanda natin, alam niyo mga kapatid, pag binasa natin yung Biblia, yung New Testament, ang dami laging problema ng church ng Diyos. Ba? Kaya pagka may church na walang problema, mahirap yun. Diba? Kasi yung walang problema, patay lang eh. Diba? Praise God. Kaya nga pagka, minsan kasi, nung una ako sa mensahe, narinig ko, ganyan, ang daming problema. Yun pala, nakapattern pala sa Biblia. Kaya pala, daming problema. Bakit? Buhay kasi yung church eh. Diba? Hindi nga nagkakasundo eh. Diba? Eh, doon sa Corinto, sabi niya, ako kay Kristo ko. Ako kay Apollos. Ako kay Pablo. Diba? Ganun na ganun din eh. Diba? Praise God. Pero isang araw, aayusin ng Diyos yun. Hindi natin trabaho na ayusin yun. Kaya nga, hindi dapat sa atin maging discouragement yun. Kundi maging hamon sa atin. Praise God. No? Kaya nga, pumasok yung 7 church ages. Kaya pagdating sa dulo, papasok yung bride age. Yan yung Omega Ministry. Ngayon, sabi nga, nangako naman ng Diyos sa huling panahon, sabi nga sa Zechariah 14:6-7, and it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at the evening time it shall be light. Kaya sa panahon natin, ito yung sabi nga ay nakakalitong panahon. Diba? Pero salamat sa mensahe, binigyan tayo ng direksyon ng mensahe. Please God, excuse me lang po. Kasi kung walang mensahe, diba? Walang direksyon yung buhay natin. Praise God, no? Kaya nga sabi nga dyan, diba? Ano sabi niya? Sa Feast of the Trumpet. At the same time, the trumpet sounds for the Jews, and the Jews recognize the atonement. Glory, hallelujah, oh my. The Holy Spirit's been bound by these denominational rivers for almost 2,000 years. So sa loob ng 7 church ages, ang Holy Spirit ay tila baga na tanikalaan, nalimitahan yung kilos niya. Diba? Nandoon yung influensya niya, kaya sabi nga ni Kristo, I am the Alpha and Omega. Pero doon sa kalagitnaan, sabi nga, nalimitahan siya. Pero ano sabi? But it is to be loose in the evening time. By the evening time message. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, hindi tayo lalaya malibang mamit mo mensahe. Walang freedom, walang liberty sa atin. Diba? Kaya nga sabi nga ng mensahe, pag nabuksan yung selyo, the Bible become a new Bible sa atin. Amen?
nung wala pa tayo sa mensahe, iba yung kaisipan natin pagdating sa pagpapamilya, pagdating sa pag-aasawa. No, alam niyo may isang coach siya, sabi niya ganyan, sabi niya, yung hatak ng asawa ay dito sa kabila, yung hatak ng asawang isa ay dito sa kabila, sabi niya, that family is broken somewhere. Pag sinabi mong broken family, hiwala yun. Pero sinasabi ng mensahe, pag walang unity sa loob ng pamilya, that is a broken family. Diba? Kaya nga makita natin mga kapatid, pag binuksan ng selyo, babalik lang tayo saan? Sa Genesis. Diba? Anong sabi ni Brother Branham? Nakita niya si Eva at si Adan, ang sweet. Diba? Kaya nga tuwang-tuwa ako sa mensahe mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kasi noon sabi ko, mahal ko naman yung asawa ko. Sabi ko, hindi ka nakasama yung asawa ko eh. Diba? Pero bakit di niya makita? Diba? Anong sabi ni Brother Branham? Kayong mga lalaking walang affection sa asawa nyo, shame on you. Alam nyo mga kapatid, problemado ako nun. Panginoon, nagpipray naman ako. Nagba-Bible study, na umaattend ako. Ano pala sabi niya? Pag mahal mo, i-express mo. Diba? Katulad sa Panginoon. Pag mahal natin ng Panginoon, sumisigaw tayo, mahal natin ng Panginoon, inaawitan natin ng Panginoon. Ano daw sabi niya? Maging sweet ka naman sa asawa mo. Halikan mo, yakapin mo. Diba? Kaya sabi ko sa mga kapatiran ng mga may asawa doon, i-date nyo rin yung asawa nyo minsan. Diba? Wala namang masama eh. Diba? Kaya nga, yun lang yung nakita. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, alam nyo, kahit gaano ka pagpala, pagka hindi kayo ayos ng asawa mo, baliwala lahat yun eh. Diba? Pero kahit gaano kahirap yung buhay natin, pagka hindi na problema yung asawa ko, wala, hindi ako namang problema. Kasi pag na-problema yung asawa ko, yun yung totoong problema. Diba? Kasi pati ikaw madadamay eh. Diba? Nananahimik ka minsan sa gilid eh. Diba? Pero yung nga kagandahan ng mensahe, kaya nga yung mensahe sabi niya, evening time. Diba? Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko nga, hindi ko maintindihan dati evening time eh. Midnight. Diba? Kasi yung mga anak namin, may point sa buhay namin na natutulog yan, alas 11, alas 12. So sa madaling sabi, wala kaming fellowship mag-asawa sa umaga kasi may trabaho kami sa gabi. Nagpe-fellowship kami, alam niyo kung kailan? Midnight. Kaya sabi ko, Panginoon, kaya pala evening time. Kaya pala dumating yung mensahe. Kaya pala yung ino-offer niya ay pag-aasawa. Diba? Para madali nating maintindihan. Dahil kung paano mong minahal ang Diyos, yan ay reflection ng pagmamahal mo sa asawa natin. Praise God, no? Kaya makita natin, hanggat walang mensahe sa buhay natin, hanggat di natin namimit ang Holy Spirit, hindi makakilos ng maayos sa buhay natin. Kaya kailangan dumating yung mensahe, kakalagan niya yung Holy Spirit. Ano sabi niya pa? The Holy Spirit back in the church again. Diba? Bago lang makakabalik ang Holy Spirit sa isang iglesia kapag na-meet nila ang evening time message. Christ Himself revealed in the human flesh in the evening time. No? Kaya ganyan yung illustration natin mga kapatid. No? Sa 7 church ages, sa taas yung Holy Spirit, parang may box siya, di ba? Kaya kailangan dumating, praise God. Sa huli, sabi nga, evening time. Yung Laodicea dyan, makita niyo mga kapatid, total blackout yung nilagay ko. No? Kasi may isa siyang quote, sabi niya, tapos na ang gamitin ng Diyos ang Laodicea. Kasi mayroong isang uri na naman na tao na lilitaw na mga bride sa huling panahon, mga kapatid, na kung saan sila yung magdadala ng liwanag. No? Kasi tinulak na nila palabas si Kristo eh. No? Kaya dumating yung evening time, anong mangyayari dyan? Kakalagan niya yan at babalik yung Holy Spirit sa atin. Hindi ito yung tumatayo yung balahibo natin, kinikilabutan tayo, di ba? Kaya nga sabi ni Brother Branham, alam niyo mga kapatid, may experience si Brother Branham, di ba? Nung namatay yung asawa niya, tsaka yung anak niya, ang tanong sa kanya, maglilingkod ka pa ba sa Diyos mo? Anong sabi niya? Maglilingkod pa rin ako kahit itapon niya ako sa impyerno. Nung nabasa ko yun mga kapatid, tumatak sa isip ko yun. Alam niyo na sa isip ko, kalukuhan yun. Ba? Hindi ko lubos maisip ng isang tao ganun yung kanyang pag-ibig sa Diyos na maglilingkod siya, okay lang na itapon siya sa impyerno. Alam niyo, dumating yung panahon mga kapatid kasi maaga ko narinig yung mensahe pero dumating ang panahon, sabi nga, hindi ako converted, huminto kasi yung gawain. Sabi ng Panginoong Isus, pag yung tao ay pinalayasan ng demonyo at walang nakatira sa kanya, malinis na malinis, walang fellowship, lalala yun. No? Kaya dumating ang panahon,
Noon, tikim-tikim lang ako ng marijuana hanggang sa isang, ano ba yun? Isang pentelpen na yung hinihitit ko. Bakit? Ano lang nawala sa akin? Fellowship. Wala akong fellowship. Nawala yung gawain bigla. At doon ko nakita, masahol pa pala ako sa hayop pag walang Diyos. Kaya yung panahon na yun, mga kapatid, kumbinsido ako, itatapon ako ng Diyos sa impyerno. Hindi ako magagalit. Imagine, binigay na sa'yo yung salita ng Diyos. Imagine yung mensahe, you are 1 in a million. Tapos tinalikuran mo. Diba? Sa panandaliang alyo lang. Nagkaroon ako ng pamilya, ng anak, ng asawa. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Alang-alang sa asawa ko at sa anak ko. Kasi mahirap ituro mo, dito ang daan, di ka nga dumaan doon eh. Diba? So, kailangan ako mismo yung mag-lead sa kanila. Panginoon, kahit itapon mo ako sa impyerno, okay lang. Walang problema sa akin. Basta yung anak ko, yung asawa ko, yun ang hindi ko masikmura. Dahil sa kapabayaan ko, mapupunta sila sa impyerno. Diba? Lately, nakita ko, ang sabi ng mensahe, eternal life is living for others. Diba? Hindi ko alam may eternal life pala ako. Kasi namumuhay na ako para sa kanila, hindi para sa akin. No? Kaya po ganyan kabuti yung mensahe pag may ginawa sa buhay natin. Amen? Kaya makita natin, kaya sabi nga, tandaan natin ito, lahat ng tao, pag wala ang salita ng Diyos, alipin tayo ng kung anumang bagay. Ng kaisipan natin, alipin tayo ng kung anumang ideology. Ideology. Kaya sabi ng Biblia, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya pag bumalik yung Holy Spirit, pag namit mo ang mensahe, dyan ka nakakausapin ng Diyos. Unti-unti na matatanggap mo, sabi nga yung salita ng Diyos, at mag-indwell sa iyo ang Espiritu ng Diyos, papalayain ka nito. No, ngayon, dito sa Old Testament, kasi pinag-uusapan natin yung liberty, diba? Kalayaan. Sa Old Testament, basahin ko lang, and thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall unto thee 49 years. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month in the day of atonement. So pagdating ng 50 year, may tutunog na trumpeta, Jubilee. Pagdating ng Jubilee, lahat ng alipin lalaya. No? At sabi niya, tutunog ito under sa Day of Atonement shall ye make the trumpet to sound throughout all the land. No? So dumadating ang panahon, mayroong dalawang, kasi dito sa atonement, iba yung, may dalawang bagay na nangyayari. May Jubilee at may atonement. Kailan daw yun? Sabi nga, in the 10th day of the 7th month. Sabi pa sa 10, and ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty through all the land, unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession. Kaya dyan din sa panahon na yan, lahat nung nawala sa'yo, ibabalik sa'yo. Diba? Praise God. And ye shall return every man unto his family. At babalik ka rin kung ikaw ay nahiwalay sa pamilya mo, ibabalik ka ng Diyos sa iyong pamilya. Sabi niya pa dito, sa isa pa, 25-28, but if he be not able to restore it to him, then ito sa law of redemption, kung daw magkamali, then that which is sold shall remain in that hand of him that hath brought into it until the year of Jubilee, and in the Jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession. Ito, pareho lang din ito. No? So, pag naging alipin yung kapatid mo, di ba? Pagdating ng Jubilee, babalik yan. Sabi, ito maganda eh. And then shall the depart, and then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his father shall he return. Basahin natin yung quotation dito sa return and Jubilee. Sabi nga dito, a servant, now remember, a servant gets his reward or his wages, but he was never to be free in the Jubilee. Okay, kailangan makilala natin yung sarili natin eh. Servant ba tayo o anak tayo? Diba? Kasi ito ang masaklap mga kapatid. Ang servant, hindi yan lalaya sa Jubilee. Pero may reward yan. Diba? No, sir. A servant that was not free in the Jubilee, that was not born an Israelite. So, ang
Ang requirement para matanggap mo yung kalayaan kung ikaw naging alipin, kailangan Israelita ka. Eh sa panahon natin ganun din. Hindi lahat makakatanggap ng salita ng Diyos. Yung mga predestinado lang. Praise God. Kaya sabi niya dito, He had to be born in order to be free in the Jubilee. He got his wages and many people get their rewards. Jesus said about the hypocrites, they said they have the rewards, but you're different. Yes, that's what Jesus was saying in John 8 about the Jews. They said, we're free. No? At sabi niya dito, basahin ko na lang yung highlighted. Now is the hour of Jubilee. Come back to your original inheritance, to a real Holy Ghost again. Kaya nga yung Holy Ghost, anong gagawin ng mensahe sa Holy Ghost? Kakalagan niya, babalik yan sa church. At ang mga makakatanggap lang yan, sabi nga, yun lang din yung mga itinalaga ng Diyos. Which is tipot larawan ng mga Israelita sa Jubilee. Kaya sabi niya pa dito, sa isa pang, itong maganda rin eh, di ba? Remember, he could go free. Didn't have to pay nothing. Yun ang maganda eh. Kahit gaano ka nalayo sa Diyos, kahit gaano ka naging alipin ng kasalanan dahil kay binhi ng Diyos, wala kang dapat bayaran. Kailangan lang marinig mo yung Jubilee at bumalik ka. Parang kunwari, diba, yung tatay ko napunta dito, ako nandun sa Palawan. Sasabihin ng tatay ko, anak, umuwi ka dito sa maghahati na ng mana. Uwi ako, siyempre. Diba? Bakit? May mana ako eh. Diba? Kaya kailangan din makita mo yung mana mo. Kasi kung wala kang mana, hindi mo nakilala yung sarili mo na isa ka pala sa mga tagapagmana, bakit ka nga uuwi? Diba? Kaya hindi lang yung salita ng Diyos yung ma-reveal, yung sarili mo dapat ay ma-reveal. Kung sino ka. Praise God. Just to get, sabi niya dito, didn't have to do nothing. Diba? Kaya mahirap ba yung mensahe? Hindi naman mahirap yung mensahe. Diba? Parang sa mag-asawa yan. Nung nanliligaw pa ako sa asawa ko, mga kapatid, sa sobrang in love ko sa asawa ko, walang mahirap. Di ako marunong magmotor. Nalakad namin ilang kilometro. Kasi ang palatandaan ko, mga kapatid, yung tulay na kulay puti. Pag yung tulay na kulay puti, sabi ko, malapit na tayo niyan. Ang dami palang puti na tulay. Kaya nakailang kilometro na kami, hindi namin napansin. Diba? Kaya nga kahit malayo siya, di ba? At kaya nga pagka, di ba, mag-meet kayo, praise God. 30 minutes before, nandun ka na eh. Bakit mahal mo eh? Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatiran, hindi ito yung bawal ito, bawal ganito. Hindi ganon. Kailangan mo ma-inlove sa Diyos. Pag namahal mo ang Diyos, na-inlove ka sa Diyos, imposibleng hindi mo gawin. Diba? Kaya nga hindi rin natin alam niyo mga kapatid, dumating yung panahon, grabe nga, disappointed ako sa asawa ko. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Para akong nakatingin sa mata ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, ganito pala ako. Kasi yung asawa ko, refleksyon ko yan eh. Panginoon, ganito pala ako. Kung ano yung pinapakita sa akin ng asawa ko, ganun pala ako sa Diyos. Refleksyon yun ng paglilingkod ko sa Diyos. Kaya alam niyo kung ano nangyari? Dinate ko yung asawa ko. Sabi ko, alam mo, mahal. Kaya pala binigay ako ng Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Diba? Ganun yun. Praise God. Kaya nga, pagkatuwang-tuwa yung asawa mo, walang problema. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, yung mensahe, hindi lang ito puro doktrina, kundi yung buhay. Praise God. Inaayos niya pati yung pamilya. Praise God. Kung paano natin iayos yung ating pamilya. Sabi nga, that's all he had to do. Go back if he knew the sound of the trumpet. Di ba? So kailangan, alam mo lang yung tunog ng trumpeta. But he had to know the sound of the trumpet, for they were sons of God. Now, a man and his family could go back to their original inheritance if they could hear the Jubilee. Sabi niya pa dito, no matter where they lost, how far they went back. Kaya nga, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lalapit tayo. Praise God. Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatiran doon sa Quran, mga kapatid, mas masahol pa ako sa inyo. Kasi yung Biblia, alam niyo yung Biblia, di ba yung maliit? Binabalot ko yun. Pinapambalot ko yun. Ng marijuana. Ganun ako kasama. Nagbabasa na ako ng mensahe nun. Diba? Kaya nga sabi ko nga, ganun pala, hindi porke nagbabasa ka, hindi porke matagal ka na nagbabasa, born again ka na. Hindi pala. Kailangan pala ma-experience mo. Lahat yun dito lang. Diba? Lumaki lang yung ulo ko. Diba? Kaya noon ang tingin ko sa mga, wala ito, hindi makaintindi dito. Diba? Kasi hindi pinili eh. Diba? Pero hindi pala ganun.
Kaya nga, pagka tinamaan ka ng pag-ibig ng Diyos, tinamaan ka ng revelation ng Diyos, ibababa mo yung sarili mo. Praise God. Wala tayong may pagmayabang. No? Kaya nga sabi nga, kahit gaano pa yan, whatever they had to do, they had the privilege to come back and receive again their inheritance. Kaya nga ngayong, di ba, midweek service, prayer meeting, ano yung healing? Inheritance mo yan eh. Di ba? Tagapagmana ka niyan eh. Sabi ka ni Brother Branham, hindi na nagpapagaling ang Diyos. Pinagaling ka na niya 2,000 years ago. Di ba? You just need to believe it. Diba? Kaya nga dumating ang mensahe, hindi para pagalingin yung physical. Sabi niya, for the healing of the soul. Kasi sabi nga, ano ang halaga na gumaling ka sa sakit pagkatapos hindi gumaling yung kaluluwa mo? Pupunta ka rin sa impyerno. Praise God. Oh, kaya nga sabi nga dito, the whole family could come and receive their inheritance. Kaya mapansin yung quotation na sasabi niya, the whole family. Diba? Kaya nga, alam niyo mga kapatid, ilang taon ba ako nagantay sa misis ko? Parang 7 taon. Ba? Kaya nga sabi ko, Panginoon, kaya hindi ako lumalabas sa amin, hindi ako humahayo. Bakit? Hindi nga nakatanggap yung asawa ko eh. Bakit ako hahayo? Sabi ko, Panginoon, anong halaga? Naintindihan ko yung 7 church ages, naintindihan ko yung 7 seals. Yung asawa ko hindi tumatanggap. Anong halaga nun, Panginoon? Pupunta ako langit mag-isa. Ano yun ko yun? Kaya nga ako naglingkod para sa kanila eh. Ba? Para sa anak ko. Praise God. No? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, may negosyo pa kami noon. Magugulat ka kasi pare-pareho halos ng experience. Nung pandemic, doon kami nagka-negosyo. Nung matapos yung pandemic, nagsara yung negosyo namin. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, bumalik man kami sa zero, makatanggap lang yung asawa ko. Walang problema. Alam niyo, bumalik kami sa zero. Kaya pala minsan, dapat mag-iingat ka rin sa pag-pray. Dapat pala hindi zero, di ba? Kasi bumalik kami sa zero talaga. Alam niyo, yung asawa ko, mga kapatid, ang profession niya, teacher. Pero by heart, negosyante siya. Ako naman, ang profession ko, business ad ako. Pero by heart, teacher ako. Kung gusto ko magturo. Kaya nagko-compliment kami. Alam niyo, nung nakatanggap siya, ay talagang zero kami. At pagkatapos, sabi niya, bakit ganun? Kung kailan tumanggap ako, ang dami nating problema. Sabi ko, tumanggap ka kasi. Diba? Sinusubok yung pananampalataya mo. Pero hindi natinag. Bakit? Pinakita ng Diyos yung totoong kayamanan. Diba? Ano yung nga namin yung kayamanan na yun? Yung mga pera na yun. Praise God. Diba? Pagkatapos yung asawa mo, wala sa Panginoon. Diba? Kaya makita natin mga kapatid, kailangan maging malinaw yung tunog ng trompeta sa atin. Sabi niya dito sa Leviticus 25:9, kailan daw tutunog yan, yung Jubilee? In the 10th day of the 7th month, in the day of atonement. Kaya pagdating ng Revelation 10:7, sabi niya dito, in the 10th day of the 7th month. Diba? Pati yung Bible numerics nga, sabi ko nga eh. Kaya nung dumating ang Revelation 10:7, tumunog ang Jubilee para sa bride. Kaya hindi aksidente na isa ka sa lumingon. Kasi alam mo eh, diba? Yan yung matagal nang inaantay ng mga naalipin na anak ng Diyos. Naalipin tayo ng denominasyon, naalipin tayo ng maling doktrina, ng maling kaisipan. Pero dumating ang mensahe para palayain ka. Diba? Kaya nga lumayo tayo eh. Diba? Praise God. Kaya nga yung mensahe ito ay blessing lagi. Ito ay nagre-restore. Kaya nung, alam niyo mga kapatid, nung bago ako, yung sabi ko nga sa sila, nakalimutan ko yung pangalan ng James yun eh. Sa US yun eh. Ang dami, kala ko kasi mga message believer yung GC. Dami kong pinapasok niyan. Yun pala, lahat yun ay kritiko ni Brother Branham. Sabi nila, sinira ng mensahe yung buhay ko. Hindi ko maintindihan yun. Kasi yung mensahe, inayos niyo yung buhay ko eh. Inayos niya yung buhay ng pamilya ko. Kaya nga hindi ko maintindihan na yung mensahe ay sisira ng isang buhay. Ba? Kaya nga makita niyo mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, yung mensahe, yung pamphlet natin, hindi yung natural na pamphlet lang. Diba? Yan ay mensahe mismo ng Diyos. Malibang makita mo na yung Diyos yung nagsasalita, hindi ka magbabasa niyan. Diba? Kaya nga parang love letter yan eh. Pagka pinadala ka ng love letter nung nililigawan mo, talagang excited kang kunin yan. Inaabangan mo lagi. Di ba? Kaya ganun din yan pagdating sa atin. At yung pamphlet na alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa mga kapatid doon, kung sincere tayo, sasagot ang Diyos. Kasi nagtatanong ako sa isip ko. Nagbabasa ko ng ganyan. Pag buklat ko ng second page, sabi niya, if you are sincere enough, it is possible. Aksidente ba yun?
Kaya nga sabi ko nga, malibang makita nung tao kung sino yung pinupunta nila kada Sabado, kada Linggo, kada Wednesday dito. Di ba? Kailangan may tama tayong revelation. Mapapagod lang tayo. Kaya pagdating ng 10-7, tutunog yung Jubilee at the same time, tutunog yung, ano daw yung tutunog? Feast of Atonement. Diba? Papasok tayo sa atonement. So, hindi ka lang papalayain ng Diyos yung mga kasalanan mo, buburahin niya. Diba? Kaya sabi sa Romans 4:7, kaya nga yung, diba, ano ba yung effect ng pagbubukas ng libro? Kasi sabi ng mensahe, kung hindi mabubuksan ng 7 seal, ang lahat ng creation ay mapapahamak. There is no salvation. Walang redemption, sa atin. Diba? Kaya kailangang mabuksan yon. Kaya sabi nga, nung mabuksan yon, ano daw? Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Kaya pag nabuksan sa atin yung mensahe, napatawad na tayo. Ngayon, malaya yung konsensya nating lumapit sa Diyos ngayong gabi at dumulog sa mga pangailangan natin. Bakit? Kasi alam natin na pinatawad na tayo. Na yung dugo ng Diyos ay hinugasan na lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, may isa pang uri ng tao sa Israelita, sa Deuteronomy 18:1-2, sabi niya, the priests, the Levites, and all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance. So, tanda natin, ang mga Levita, walang inheritance yan. With Israel, they shall eat the offering of the Lord and made by fire and his inheritance. Pero ang sabi ng Diyos, therefore shall they have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance, as He had said unto them. Tingnan natin yung sinasabi ng mensahe. Sabi niya dito sa question and answer. Sabi niya dito, Levites was the bride. So yung Levita, ang isang uri ng tao na walang inheritance yan. Pero ang portion nila ay Diyos. Diba? Kaya sabi ni Brother Branham, ang Levita, tipot larawan niya ng bride. Kasi makita natin mamaya yung inaano ni Brother Branham, yung quotation niya. Sabi niya, the Holy Ghost-born bride is standing out saying, Jesus Christ is the positive, is Jesus Christ in the negative. No, lampasan na lang natin yan. Sabi niya dito, sa Be Not Afraid. I was standing not long ago and watching a great beautiful building that had been built, and I stood there and my heart just wept. And I thought, oh my Lord, I went over there and I looked, I seen something that some brothers had done. I looked down there and seen these great things. And I stood out there, said, truly, I confess it, wonderful people, yes sir, real servants of Christ. And I thought, my isn't it wonderful? Kasi kinukumpara ni Brother Branham yung ministry niya, kila Oral Roberts, kila Billy Graham. Kung i-compare nga, ay talagang napakadakila. Diba? Kaya sabi niya, ang ministry ko ay hindi wonderful, Lord. But what's the matter with me? Diba? See, I said, maybe I can't be trusted. Baka ganyan yung kaisipan natin ngayon. Diba? Ano sabi niya? I heard a voice said, but I am your portion. Diba? How blessed is the bride. Wala man tayo, salat man tayo, kumbaga sa hindi tayo may kukumpara sa mga ministry ng mga sabi nga ng mga denominasyon, di ba? Ang daming pera, ang daming ganito. Pero sabi nga ng Diyos, I am your portion. Di ba? Anong privilege yun na sabihin sa'yo ng Diyos, ako yung parte mo. Di ba? Praise God. Amen. Kaya sabi nga, kaya nga tinanong na yan ni Brother Branham. Di ba? Ganun din sa atin. Di ba? Kaya nga anumang mga bagay na negative sa kaisipan natin, kaya nga sabi ko po sa amin doon, kahit kailan hindi kawawa yung pride. So what kung mahirap tayo? Diba? So what kung nagugutom tayo? Diba? At least bride tayo na gutom. Diba? Bride tayo na mahirap. Isa lang, mahirap lang. Hindi naman bride. Diba? Kasi isang araw lilipas din lahat ito, mga kapatid. Diba? Praise God, lalo na ngayon sa panahon natin, ang bilis ng transition. Diba? Paano nga? Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kaya pala padilim ng padilim. Diba? Kasi doon sa amin, yung ganun nga, padilim ng padilim yung sistema. Bakit? Kasi para dumating yung talagang ubod ng dilim yung panahon natin, sabi niya nga, ito yung pinakamadilim na panahon. Bakit? Para yung pinakamaliit na liwanag ng bride, maski gaano kaliit ang liwanag mo, makikita at makikita. Bakit? Sobrang dilim eh. Diba? Praise God. Kaya ito yung panahon na yung liwanag mo ay kailangan ng lumiwanag.
Diba? Anong gagawin mo? Gagawa ka ba ng paraan para lumiwanag yun? Hindi, kasi iba-iba tayo eh. May isang talento, may 5, may 10. Pero ang sinisigurado ng Diyos, didilim ng didilim ito. Kahit isa lang yung liwanag mo, isang bumbilya ka lang, makikita at makikita ka, mapapansin at mapapansin ka. Diba? Praise God. Kaya sa panahon natin, diba? Ito pa, diba? Sabi niya dito sa adoption, no? Malapit na po tayo. No? Sabi niya, He had the sins of the world on Him. Not because that He was a sinner, but He was made sin for me and for you. Sabi niya dito, all the sins of the world, from Adam until His coming, rest upon His shoulder. Ba, di ba tayo natutuwa? Lahat ng kasalanan, simula kay Adan hanggang sa kanyang pagbabalik, nasolusyonan na. Diba? Kaya nga walang hadlang para mahiya tayong lumapit sa Diyos ngayon. Diba? Bakit? Nalunasan na lahat yan. And God was not punishing His Son. He was punishing sin. Diba? Praise God. Kaya makita natin, pag tinanggap ng tao ang mensahe, lalaya siya at meron pa siyang full atonement. Diba? Kaya minsan di ko maintindihan yung tao, bakit ayaw nila sa mensahe. Diba? Pati yung buhay na personal. Sa pamilya nga, inayos eh. Kaya nga sabi ni Brother Branham, anong sabi niya dito? He will reveal the mysteries of the 7 thunders in Revelation 10, which are the revelations contained in the 7 seals. It will be this divinely revealed mystery truths that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. So magaganap yung sabi nga, yung Malakay 4, magmamanifest yan sa atin, na yung ating puso ay will turn to the Pentecostal fathers pag nabuksan yung 7 selyo. Kung pwedeng kilala mo si Brother Branham, pero pag hindi nabuksan sa iyo yung selyo, you cannot be restored. Ba? Kasi sa panahon ni Elijah, maraming nakakakilala kay Elijah. Nandun yung sons of the prophet. Pero isang tao lang ang nakasunod sa kanya hanggang sa huli. Diba? Sino? Si Elisha. Kaya sa panahon natin, kailangan mabuksan sa atin yung selyo. Praise God. No? Kaya pag nabuksan yung selyo, anong sabi daw sa Revelation 5:9? And they sang a new song. Yung inaawit mo dati na awit, pag inawit mo ngayong message believer ka na, iba. Ba, yung paglilingkod mo noon, kung nasa denomination ka, pag naglingkod ka ngayon sa totoong paglilingkod sa Diyos, iba na. Ba, yung iyong kaisipan sa pag-aasawa noon, sa pagpapamilya noon, kasi noon ang pagkaisipan natin dito lang yan eh. Eh sabi ni Brother Branham, yung pamilya natin, yan ay refleksyon ng langit. Yan ay, sabi nga, refleksyon ng nasa Eden. Diba? Praise God. Kaya makita natin, pagka ganun yung ating kaisipan, iingatan natin ng mainam yung pamilya natin. Diba? Praise God. Kaya nga sabi nga, yan yung pinakamasarap na bagay na pwede mangyari sa isang tao. Magkaroon ng pamilya. Diba? Praise God. Magkaroon ng asawa. No? Kaya pag nabuksan yan, anong sabi? Ang whole purpose ng redemption ay fellowship. Sabi niya dito, reconciliation through fellowship. You'll never be able to have too much fellowship with God, and God longs for His creature who He created in His image to fellowship with Him. So ang gusto pala ng Diyos ay makipag-fellowship tayo sa Kanya. Diba? Anong sabi niya pa dito? Next na lang natin. Dito sa Christ is the mystery of Christ is the mystery. Dito kasi pinapaliwanag niya yung 3 purpose ng paghahayag ng mga hiwaga. Sabi niya, first, to express His self completely, God in Christ. Second, to have the preeminence by this in His church. He could have the preeminence to express Himself through them. And thirdly, yung pangatlong purpose, to restore the kingdom to its rightly position that fell by sin by the first Adam, back to where he walked in the cool of the evening with his people, talk with them, fellowship with them. Gusto kong makita natin mga kapatid, ang mensahe, hindi ito doktrina lang. Ito ay vision. Ba? Kaya kailangan, sabi ko nga mga kapatid, hindi ito doktrina lang. Yung pagsuot ng tama, hindi yung doktrina lang. Buhay natin yan. Kaya sabi niya, ang pangatlong purpose, kaya mahayag dapat yung mga hiwaga na to para maibalik tayo kung paano sa Eden. Anong meron sa Eden? Pagpapamilya. Yun lang yun. Kaya nga yung anong ginawa ni Satanas, sinira niya yung pamilya ng Diyos. Diba?
At malaya, sabi nga, malaya silang makipag-fellowship sa Diyos nung panahon na yon. Kaya pag nabuksan yung selyo, hindi po pwedeng hindi tayo makipag-fellowship. Kaya uhaw na uhaw tayo sa fellowship. No? Kaya sa huling panahon, ito ang problema, di ba? Sa huling panahon, sabi niya dito sa Isaiah 4:1, 7 babae ang hawak sa isang lalaki sa araw na iyon, at na magsasabi, kami ay kakain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Hayaan mo lamang na tawagin kami sa iyong pangalan. Sa huling panahon, gusto ng tao, tawagin sila sa pangalan ng Diyos, pero yung pagkain, iba. Bahala na sila. Diba? Kaya sa panahon natin, paano natin malaman kung yung pangalan nga ng Diyos ay daladala natin? Diba? Sabi niya dito, ashamed of him. Any son comes in his father's name. I come in my father's name. You men come in your father's name. And what was his name? What is the name of the Father? Jesus. He came in my father's name. You receive me not. Now his bride will have his name, of course. Sa huling panahon, isang babae lang ang magdadala ng pangalan ng Diyos. Ano yun? Yung bride. I took a woman by the name of Roy and she became Branham. At sabi niya pa dito, but the name of Jesus Christ, remember, there's only one bride, the bride of Christ, and that bears His name. Praise God. Oh, sabi niya pa, sa God only provided place of worship, and the name is in the Word. Ano yung salita? The present truth. Because He is the Word. Amen. What is He then? The Word interpreted is the manifestation of the name. Kaya pag nakikita natin na yung salita ng Diyos ay nahahayag sa ating kalagitnaan, without a doubt, nandito ang pangalan ng Diyos. Pero kahit nang ilagay mo ay, di ba, pangalan ng Diyos, Church of Christ, o kung ano man, di ba, kahit biblical pa yan, kung hindi nahahayag ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan, wala yung pangalan niya. Di ba? Kaya nga pagdating sa mensahe, sa message churches, iba-iba yung pangalan. Hindi natin kuni-question yung pangalan. Bakit? Kasi revealed sa atin, pagka hinahayag yung salita ng Diyos, that is the manifestation of the name. Oh, kaya makita natin, tingnan pa natin, next na lang natin, dito sa Judges 9, 50 to 53. Oh, malapit na po tayo. Malapit na talaga. Oh. Sabi po dito sa Judges, pagkatapos ay pumunta si Abimelech sa Tebes at nagkampo laban sa Tebes at sinakop iyon. Ngunit may isang matibay na tore. So alam natin ang tore, sabi nga, the name of the Lord is a strong tower. Pagdating doon ng kaaway, si Abimelech, di ba, may isang tore sa loob ng lungsod at tumakas ang lahat ng lalaki at babae at ang lahat ng nasa lungsod. Tandaan natin, hindi ka lang pinalaya ng Diyos, hindi ka lang tinubos ng Diyos, may gagawin ng Diyos. Ba, gagamitin niya tayo. Hindi niya tayo ni-restore para umupo lang. Praise God. Hindi niya tayo ni-restore para lang enjoy itong pagpapala na ito. Meron tayong trabahong gagawin. No? Kaya pagdating dito, sabi niya, at lahat ng nasa lungsod ay pinagsarhan ang kanilang sarili doon, pagkatapos ay umakyat sila sa bubungan ng tore. Pumunta si Abimelech sa tore at lumaban at lumapit sa pintuan ng tore upang sunugin iyon. Diba? Kaya nga yung pintuan ng tore gusto niyang sunugin. Kaya ano sabi ng Panginoong Hesus, the gates of hell cannot prevail against it. Itong maganda, di ba? Ngunit may isang babae, 53, ba, na naghagis ng isang pang-ibabaw na bato. Ba? At ang bato ay sumisimbolo sa Revelation. Ba? Nang gilingan sa ulo ni Abimelech. Ba? Kaya nga sa huling panahon, may isang babaeng magtataglay ng pangalan ng Diyos. Ba? Yung bride. At sa tuwing dadating ang kaaway, maghahagis lang siya ng bato. Para, sabi nga, para bumagsak sa ulo ng kaaway. Kaya sa huling panahon, ganyan lang ang gagawin natin. Pag may sinabi ang diablo sa atin, hagisan lang natin ng revelation. Praise God. At sabi niya pa dito, di ba? Pwede ba tayong tumayo? No? Last quotation na tayo ito. Spoken word, original seed, sabi niya, now Christ was manifested to destroy the works of evil, of the devil. So sabi nga si Kristo, lumitaw yan para puksain ang gawa ng kaaway. You believe that? Sabi niya dito, ano daw, God's word
which destroy the works of the hybrid, the devil. Ano daw ang trabaho ng devil? Hybriding. Diba? Lahat ng hybrid sisirain ng mensahe. Ayaw ng Diyos ng 99.9. Gusto niya 100%. Praise God. Kaya sabi niya pa, is that right? Sa sunod na quote, He was done to do that. He was born to be that. To destroy the works of the devil. Now, His body is to do the same. Kaya sabi nga, si Kristo, ipinanganak siya para puksain ang gawa ng kaaway. Tayo, ipinanganak tayo para ganun din. Para puksain din ang gawa ng kaaway. Ano yung gawa ng kaaway? Hybrid. Diba? His body is to do the same because the body is the head and the body is it together. Virgin born from the Word. Kaya nga, bakit tayo lumitaw dito? Hindi tayo lumitaw dito para lang magtrabaho. Hindi tayo lumitaw para lang mag-aral, praise God, para lang magtayo ng bahay. Lumitaw tayo dito para gamitin ng Diyos. Diba? Ano pa sabi dyan sa Romans 16:20? At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. Gustong durugin ng Diyos si Satanas sa paa mo, hindi sa paa lang ni pastor. Hindi lang sa paa ng katabi mo. Diba? Sa paa mo mismo. Gusto niyang ma-experience mo. Praise God. Kaya sabi niya, sa Revelation 10:9-11, anong sabi niya? You need to prophesy again. Paano ka magpaprophesy? Kainin mo muna. Paano mo kakainin? Kailangan makita mong bukas. Diba? Praise God. At pwede bang magpaawit, pastor? Praise God. Pwede ba tayong umawit? Awitin natin yung I know I am the bride. Amen. At nawa mga kapatid ay naging blessing sa atin. Amen. At nakita natin. Hallelujah. Amen. Napakalaki ng privilege ng Diyos sa atin. No? Imagine, you are 1 in a million na pinalayan ng Diyos. Namit mo yung mensahe, sinalusyonan niya na lahat ng kasalanan mo. Diba? And in exchange, kung paano binigay niya yung buhay niya para sa atin, pwede bang ibigay natin yung buhay natin para sa iba naman? Diba? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao. Amen? Sometimes, pag doktrina, mag-aaway ko eh. Pero sabi ko nga minsan, si Abraham wala siyang doktrina. Diba? Anong kwento niya kay Isaac? Bakit siya naniniwala? Nagpatuto lang siya sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Minsan, mas makapangyarihan yung patutuo mo. Kaya, sabi ko sa mga kapatid namin doon, Brad, sis, kwentuhan niyo naman yung mga anak niyo kung anong ginawa ng Diyos sa inyo. Kasi imagine, nung ialay na si Isaac, mga kapatid, hindi siya tumakbo, sabi ni Brother Branham, nandun siya sa kanyang kalakasan. Pwede siyang lumaban sa tatay niya, pero hindi siya tumakbo. Anong klaseng buhay ang ipinamuhay ni Abraham na hanggang sa kamatayan, willing yung anak niya? Diba? Naibigay at nagtiwala sa kanyang tatay. Ganon din mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ano ba yung patutuo natin? Ano ba yung ginawa ng mensahe sa buhay natin? Minsan sa simpleng patutuo, sabi nga ni Brother Branham, may influensya tayo. Praise God. Pwede ba nating awitin, I know I am the bride? Tulungan niyo po ako mga kapatid. Amen? Salamat. It is revealed to us. We are the bride. Hallelujah. I know I am the bride. Hallelujah. Oh, I am the bride that you're returning for. Amen, Lord. Dressed in garments white and wrinkled free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. And I will sing, amen, Lord. I will sing. I will worship you. Amen. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything
anything, I will give everything to you. Verse 2, you are the faithful God. Amen. Amen. You are the faithful God who keeps your covenant. There's not one thing you said that you haven't done. And someday when I see you standing, and someday when I see you standing face to face, amen, my praise for you will only have begun, and I will sing, and I will sing, amen. I worship you. I will give everything. If we really get the substance of the message, the open book, both Old Testament and New Testament, bago pa man yung kay John, let us remember the days of Nehemiah, nung nasira ang templo under Babylonian captivity, hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos. For how many years? Parang experience ni Pastor John Mar. Dahil nasira yung dingding, nasira yung templo, importante sa Israel ang templo, for them to open the word, wala silang ganon. Then Nehemiah was anointed to rebuild the temple. Even the walls. Hindi ko na babasahin sa Nehemiah chapter 8, nung naitayo ang dingding at napayagan si Nehemiah na bumalik sa Israel, at binuksan ulit ni Ezra ang aklat, lahat ay humiyaw. Because that is the effect of the open book. Old Testament pa lang yan. Aklat ni Moses na nabuksan muli. Humiyaw sila magmula umaga hanggang tanghali. Bakit mga kapatid? Matagal na nawala yun. There are times mga kapatid na saka mo may malalaman ng kahalagaan ng isang bagay pag matagal na wala. Then now you realize, mahalaga pala. Thank you, Pastor John Mar, for sharing the word. Thank you also for sharing your experience. No? Yan ang kailangan natin. No? We are not theologians here. Tama yung kapatid. Kailangan maranasan natin. Thank you also for sharing how you love your wife. Yeah. Tama, pagka-wife, nakangiti ka na, di ba? Baka hindi natin naintindihan. Para maintindihan natin ng simpleng paraan kung gaano tayo kamahal ni Lord, ginamit niya yung mag-asawa. That's how must be the husband loves the wife. Yeah.
Kaya nga minsan hindi ko maintindihan yung mga lalaking hindi nila mahal asawa nila. Kasi pag naramdaman na isang lalaki, ako bride, minahal ako ni Lord, ganun din dapat ang gagawin mo sa asawa mo. Until the point umabot sa unconditional yan. Kasi pinaramdam sa atin ni Lord. Kaya nga experience, pag hindi mo naramdaman, hindi mo talaga maiibig yung asawa mo ng tama. Ano basihan mo? Hindi mo naranasan eh. Pero kung naranasan mo yon, oh my God. Thank God. Kaya hindi tayo makakaibig ng maigi kapag di natin naranasan ang pag-ibig ng Lord. Puro theory lang yan, ang sabi ng mga ngaral. No? Masyado lang humble yung mga ngaral natin ngayon. No? Pamilya ito ng mga educator. That even our visitor from Bacolod is an educator. No? Brother Nathan, thank you for coming as well. Brother Renier, no? Welcome. No? Salamat kay Lord. Kaya kami, nagdi-dinner kami kanina. Sabi ko, Sister Julina, bigla may dumating na galing sa Makati, Shangri-La. Naging bisita rin tuloy. Sister Julina, behave tayo yung lahat kasi puro teacher yung kasama natin. Yeah, but you see, no? Yung effect ng open book sa Israel, nung nabuksan itong muli, umiyak sila. Hindi to iyak na grief, no? Sa wakas, nabuksan ulit. Magmula umaga hanggang tanghali, magmula tanghali hanggang hapon, buong araw yung gawain. Because they missed that thing. Doon ang galing, if you read Nehemiah chapter 8, doon ang galing, huwag kayong umiyak. Ang sabi nila Nehemiah, magpakasaya kayo, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Then how about the open book in our age? Na iniyakan naman ni John. John is the last of the apostles. Siya nagsulat ng huling aklat. And John types the bride. Iniyakan niya yon dahil walang pwede magbukas. Wala. Kahit siya, hindi siya pwede. Hindi mo nga pwedeng tingnan eh. Anong klaseng aklat yan? Na kahit tingnan, hindi mo pwedeng buksan. But there is one worthy. And He opened it for me. For you. I appreciate yung sinabi ng mga aral natin. Hindi mahirap tanggapin ang mensahe. Ewan ko ba't iba nahihirapan. Ang tingin nila dito parang batas na bawal to, no? Sabi nga ng mga rati, kung mahal mong isang tao, yan sasabihin niyan, hindi yan bawal, hindi yan utos. Privilege siya na makasunod ka. Pwede akong timplahan sa ibang lugar, and I appreciate that, ng mga kapatid natin, pag bumibisita ako ng kape or anumang drinks na alam nilang magugustuhan ko. Pero pag nandiyan ang asawa ko at kaya niyang gawin, hindi ko na siya uutusan. Gagawin niya na yon. Kasi pag-ibig yun eh. No? Kaya kung hanggang ngayon, inuutusan mo yung asawa mong itimpla ka ng kape, there is something wrong with your relationship. No? Thank God. God ministers to us and we minister to Him now. Because now the book is open. Ang laya nating kainin ngayon ng aklat. Binuksan na yung aklat para kainin natin. Then, we must prophesy again. I'm grateful, no? Ano yun? Experience ng kapatid natin. Hindi siya nahihiyang sabihin kasi totoo yun. Sa isang taong pinatawad ng Diyos, hindi na siya nahihiya yun sa nakaraan niya. Kasi nakaraan na yun eh. Dinayaran na ng Diyos yun. No? We thank God, even healing. Actually, ang mga prayer requests natin ngayon, hindi na nagagaling sa Pilipinas. Personally talaga, yung mga kapatid sa abroad, please include us in our prayers. No? May galing ng India, may galing ng Uganda. Sister Auring Calixtro, I can see your background, nasa hospital ka, and God healed you sa blood sugar mo. Paano ka pinagaling ni Lord sa cancer mo, pinagaling ka rin ni Lord sa blood sugar mo. Ito nga, kahit nasa ospital, nasa Australia to, kapatid. Ang nanonood sa'yo kanina, 23 gadgets worldwide.
No? From Australia ito. Pinagaling na rin siya ni Lord. Why? Because of the open book. Hindi to imaginary thing. Hindi to magic. No. Walang magic sa message. Yeah. This is a miracle. We'll pray for Brother Suraj Jetri from India. Talagang personal na humiling siya ng prayer. Masakit yung tiyan niya and he's ministering sa left side. Naging kaibigan ko to sa Cambodia na nandun ako. He's a minister. Another minister from Uganda, no, Brother Vincent Kimos, ang anak niya, si Isaac Kimos, ay nasa hospital. And really asking for prayer. Sabi ko, lahat ito tumama nitong prayer meeting. We will pray for you. Yeah. And we will pray for each other. God bless you, Pastor John Mark. So, yeah, ang church sila sa Palawan. Inamin ng kapatid, nagsisimula pa lang sila. But a wonderful message that we had. At least nakita natin. 18 years old ka, 11 years ago. Meaning 29 years old ka na ngayon. Hindi ko natanong yung edad mo. Young minister. At dahil sa kababaan ng loob, matagal pa si Lord, wala yung mararating na ministeryo sa Coron. Maganda yung lugar nila. First time ko makapunta ron, company activity. No? Club Paradise. Ang eroplano, hindi commercial flight. Chartered flight. Diretso sa isla. Pang mayaman. Kumpanya sumagot na, hindi ako. Buntis ang asawa ko noon, hindi pa uso ang cellphone, kailangan kong tumawag kung kumusta siya, kailangan niyang malamang safe ako ron. Sabi ko, pwede ko bang matawagan ang asawa ko ron sa Club Paradise? Yes, sir. Satellite phone. 500 per minute. Bakit ang mahal niyan? Dadaan pa ng Hong Kong yung tawag mo tapos pumunta sa Manila. Okay. Kaya sasabihin ko lang na okay ako kasi buntis baka mag-alala. No? Grabe, no? 500 per minute. Kaya telegrama eh. Okay ako rito. Huwag ka na mag-alala. Bye-bye. Baka mag-1,000 eh. Yeah, paradise yung lugar nila. Coron, Palawan, no? But of course, ang pinakamaganda sa lugar na yon, yung mga Nobe ni Cristo. That makes the place beautiful. Salamat kay Lord. Kaya nga, it's not an accident, no? So si Brother Rainier, yung kasama niya, anak to ng pastor eh, sa Palawan din. Nagulat nga ako kanina, kilala niya ako. Yung pala nakikita na kami. Kaibigan pala ito ni Badji. No? Kala ko binata eh. Kakakasal niya lang May. May 5. So, ilang araw lang. Ilang araw pa lang. Honeymoon period pa ito. Kaya nga, isasama na ba natin sa prayer, Brother Nathan, na makapag-asawa ka na rin? Eligible bachelor ito. Binata ito. Teacher. Kaibigan ko ito sa Bacolod. Kaibigan ko rin yung pastor niya, si Pastor Joel. Kaya rin si Pastor Joel, di ba? Kapag nandiyan kami sa Bacolod, sila, yung nanay niya, masipag yan. Sipag mag-asikaso ng bisita yan. Kaya pag mayroong mga kapatid galing sa ibang lugar na bumibisita sa atin, we do our best kasi pag nandun sila, pag nandun tayo sa kanila, they're doing their best. Brother Nathan, Brother Rainier, welcome, Anytime, kahit walang okasyon. Kahit na Miyerkules, kahit Sunday, kahit magkape lang tayo. Because that is fellowship. Yeah. Kita yung sabi ng kapatid, kaya siya napabalik sa droga. Walang fellowship eh. Kaya minsan, neglect mo to. Kaya sabi ng Hebrews 10:25, huwag niyong kalimutan ng mga araw na pagtitipon. Kasi merong effect yan. Pag wala din, meron ding negative effects. I'm glad there's fellowship. Ako, makita ko lang yan. Si Brother Nathan, tagal kami hindi nagkita. Makita lang, ayos na eh. Si Pastor Janmar, AMC tayong huli nagkita. Thank God. I'm grateful. I have a fine family. I have a fine church. I have fine brethren. Let us all bow our heads. Salamat aming Ama. Lagi niyo po dinirinig ang aming mga panalangin. And Lord, prayer requests not only here, but also from abroad,
Brother Suraj Jetri from India, Lord, personally. As it said, Lord, here, I'll mention his prayer request personally. Good evening, brother. Praise be the name of the Lord. Since I started my journey, my stomach is upset. The pain in my left side's abdomen is acute. Therefore, I do urge you to uphold me in your prayers. And at the same time, please convey it to other brethren too, so that the Lord might give me a healing touch and heal me instantly. And again, please continue to pray for my ministry here in USA. Thanks. In Jesus' name, Lord, you have heard this request. By the authority that you've given to your bride, Brother Suraj Jetri is healed right now. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. The stomach is healed. Walang istorbo sa kanyang pangangaral. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Father. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Pastor Vincent Kimos from Uganda. Good evening, my precious brother. This is the photo of my son, Isaac Niabli Kimos. He's in the hospital. Request your prayers about him. Lord, another prayer request from Uganda. Anak ng isang pastor, Lord. Pinadala niya sa akin ang photo ng kanyang anak na nasa hospital. Lord, certain skin disease, in the name of our Lord Jesus Christ, you heal him right now. Brother Isaac Niable Kimos. Lord Jesus, we thank you, Father, and we claim, ang aming Diyos ay hindi lang Diyos ng malapit, siya ay Diyos din ng malayo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Sister Auring, I can see your background, hospital. As you said na pinagaling ka na rin ni Lord sa iyong blood sugar, pinakita ng mga doktor na bumababa na. Thank you, Father, Lord. You've healed her sa cancer. You've healed her sa kanyang diabetes in the name of our Lord Jesus Christ. To Sister Auring Calixto. Hallelujah, Lord God. You're there sa kanyang hospital bed at hindi po niyang inyong katawan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Lord, Sister Karen de Guzman is also here with us. Ibo ng kanyang anak na panganay, pagpalain niyo ang kanilang buhay sa kanilang pagbabalik. Katulad ng aming narinig, nung bumalik ang salita at nabuksan, maigi ang epekto sa aming buhay. Lord, I can see Sister Karen kahit hindi siya naka-open ang camera. Nasa Mauban, Quezon sila. Lord Jesus, you heal her. You have healed her and you increase her faith. Sa pinalalangin namin last Sunday, Lord, she believes in the name of our Lord Jesus Christ and she's healed right then. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the open book. Thank you, Lord, for the liberty sa kalayaan naming humiling sa iyo. Church, wala tayong karapatang humiling kung hindi sa atin bukas ang aklat. That book is a book of redemption. Why we are asking freely? Dahil bukas na Isus sa atin. In the name of our Lord Jesus Christ, abundant provisions from you, Lord, sa lahat ng pangailangan namin and the desires of our heart. Pagpalaan niyo rin ang ministry ng aming kapatid, Pastor Janmar Daganta, Lord, his family, his church. It's a blessing tonight. We know we are the bride. Thank you, Father. Kung meron man kaming hindi nabanggit sa panalangin naming Ama, may you increase the faith of those who request. Thank you, Father, for the instant healing again of resisting Auring Calixto. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. Amen. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkled. Lord, pinapadalangin din namin ang lalapit na kasal, Brother Alan, Sister Jen. We thank you, Father, for your abundant provisions. Inayos yung lahat, Lord.
maging pagdating ng family ni Sister Jen na hindi na dapat, Lord, you made a way and touched the hearts. In the name of our Lord Jesus Christ, that day is a special day for them. You provide for everything, Lord. Hallelujah, hallelujah. Even Brother Gerald and Sister Lori, Lord, this coming December, Lord, you have transformed everything into better, Lord. Mga bagay na hindi maigi dati, pinag-igi nyo aming amen. We've seen it. Thank you, Father. Thank you, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, you blessed the December 8th wedding of Brother Gerald and Sister Lori. In the name of our Lord Jesus Christ. Lord, salamat sa successful birthday celebration ng dalawang bata. Brother Lucas and Brother Zion. And Lord, bukas si Brother Zion sa kanyang kaarawan mismo, kayo nagpala sa bata as you bless Brother Lucas last week. Kayo din magpala sa aming mga batang kapatid. We thank you, Father, for they are not just heritage, they are also rewards of their parents and you, Lord. Maraming salamat. Thank you, Father, for that open book. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah! Because of that open book, Lord, we know we are the bride that you're returning for. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Everything to me. Oh, I will sing. I will worship you. Lord, salamat din sa Mount Leon family, sa nakaraos, tulingatungan. Dinanay purification, Lord, as you bless the Mount Leon family, Lord God, in comfort and provisions. We thank you, Father. At kayo na mag-ingat sa kanilang pag-uwi, Lord, galing Bicol, pabalik sa Laguna. Abundant provision from you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, aming Ama. I know I am the bride. Let's sing it once again. And I know I am the bride that you're returning for. God bless all the live Zoom joiners. Naga, Batangas, Australia, Germany, Laguna, Makati, Marikina, Zambales, Saudi Arabia, Nabwa, Bataan, Mauban, Quezon, Bacolod, Saipan. Hallelujah! May this word reach these thrones. Hallelujah! I will sing. I will worship you. I will bow myself humbly up to your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. For the last time, hallelujah. Oh, I will sing. I will worship you. I will bow myself humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will do anything. I will give everything to you alone. Amen. Malayo na po makapambati sa mga kapatid. Amen. Tuloy na pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Di ko na kayo pakatagalin. Tayo na po dala ko sa ating tithes and offering. Amen. God bless you po, Pastor Jan. Amen. Sa isang napaka-inam na amen, preaching of the word. Hallelujah. Amen. Let's sing the song, Give Thanks. Hallelujah. Habang nagpe-prepare si Brother Gilbert para sa ating closing prayer. Hallelujah.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. God bless you. Tayo tayo mga kapatid. Tayo po ay darako na sa ating closing prayer. God bless you, Brother Gilbert. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. At ayaw mo ko tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ng aming gabi ng aming panalangin. Salamat, Panginoon, na pinagtipon-tipon niyo kami, Panginoon, dito para makapakinig po, Panginoon, ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa ginamit niyo. Simula kay Brother Gerald, Panginoon, na nag-MC, nag-song leader, Lord. Lord, maraming mga nawalang lakas sa Kanya. Kayo, Lord, ang magbalik ng kalakasan sa Kanya, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa ginamit niyo, Panginoon, kay Pastor Janmar Dagata, Panginoon, na nagayag ng iyong salita na ginamit niyo, Panginoon. Panginoon, kayo din, Lord, ang magbalik ng kalakasan sa Kanya. Pagpapala, Panginoon, na nag-umapaw, Panginoon, at sa Kanyang pamilya. Kayo rin, Lord, ang magpalago, Panginoon, ang ministry na binigay niyo sa Kanya, Panginoon. Kayo rin po magpala, Panginoon, sa bawat mga sa Kanyang binigay niyong church, Panginoon, sa Kanya. And Lord, sa aming mga bisita, Panginoon, kayo rin po ang magpala at sa Kanyang mga pamilya, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita at sa inyong mensahe, Panginoon, na lagi naming naririnig, Panginoon. Tulungan niyo lamang, Panginoon, kami na hindi lamang to dumaan sa aming mga kaisipan o nakita namin, kundi malaglag to sa aming mga puso at mapamuhay namin, Panginoon. Lord, bilang isang nobyo niyo, Panginoon, kailangan namin lagi, Panginoon, ng iyong salita. Amen. Lord, minsan pa, salamat din, Lord, sa mga ginamit niyo sa mga musician, sa multimedia, Panginoon, para maabot din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa live stream, Lord, kayo rin po, Panginoon, na magpala sa kanila. Kayo rin po magbalik ng kalakasan at sa mga kapatid namin na nasa live streaming, Lord, naway pinagpala niyo rin sila. Hindi maikli, Panginoon, ng iyong kamay. Kung paano niyo po, Panginoon, na pinagpala niyo, Panginoon, na nandito, Panginoon, ng inyong mga anak, ganoon niyo rin po pinagpala ang aming mga kapatid sa dako ng malayo, Panginoon. At minsan na, Panginoon, sa mga tithes and offering, Panginoon, at sa building fund, mission fund, Panginoon, kay Lord ang pagbalik, Panginoon, ng mga nag-abot, Panginoon. At Lord, kayo rin po ang magpala, Panginoon. Magamit to, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian. At minsan pa, Panginoon, nagkapasalamat kami, Panginoon, sa binigay niyo pong pastor sa amin, kay Pastor June. Kayo, Lord, ang laging mag-ingat sa Kanya, Panginoon. Pagpalaan niyo siya, Panginoon, at Kanyang Panginoon. Huwag niyo silang pababayaan, Panginoon. Hindi madali, Panginoon, na maging isang pastor, pero
Alam namin, Panginoon, na nandyan kayo, Panginoon, para laging gumabay, Panginoon, sa Kanya, Panginoon. At Lord, minsan pa, kung paano nyo kami iningatan na pagpunta namin, Panginoon, dito, pwede nyo rin kami, Panginoon, na iingatan, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin. Nadala-dala, Panginoon, ng iyong kagalakan, pag-ibig, at nag-uumapaw na kapayapaan sa aming mga puso. Muli, Panginoon, mawi ang lahat sa inyong nakilang pangalan, Panginoong Hesukristo. Amen.